Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, masakit ang isang relasyon. Kung ang isang kapartner o kasintahan ay mapang-abuso at manloloko. Kahit na mahal mo pa siya, ay mapipilitang ka ring sumuko dahil hindi mo na kaya pang tiisin ang sakit. May pagkakataon din na unti-unti kang magigising sa katotohanan at mawawala ang iyong pag-ibig sa kanya. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Corazon. Pero tawagin niyo na lang akong Cora. 29 years old na ako at sumulat ako sa inyong programa dahil meron po akong gustong ibahagi sa mga tagapakinig ninyo. Way back 2008 pa po ito, ang pangyayaring ito sa buhay ko. 16 years old pa lamang ako noon. Malapit na po ako magtapos noon ng high school. Nang makilala ko si Ramon, hindi po niya tunay na pangalan. Si Ramon ay isa sa mga manliligaw ko na pumukaw ng aking pansin. At dahil nasa kanya ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki, ay hindi na ako nagdalawang isipan na sagutin ko siya ng oo. Papa Dudut, naging masaya ang relationship namin ni Ramon hanggang minahal ko siya ng todo-todo na umabot pa sa pagsuway ko sa mga magulang ko. Ng mga panahong yon ay pinagbawalan kasi ako ng magulang ko na makipag-boyfriend dahil bata pa ako. Pero sinuway ko sila. Tumakas ako ng tumakas para lamang makipagkita kay Ramon, pero hindi naglaon. Ay nabuking din ng mga magulang ko ang totoo. Nung una ay tutol na tutol ang mga magulang ko kay Ramon, pero paglipas ng ilang buwan ay wala rin silang nagawa kundi tanggapin ang boyfriend ko, Papa Dudut. Ramdam na ramdam ko naman kay Ramon na mahal niya ako. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang pagtaksilan niya ako. Ngunit isang gabi, isang balita ang magpapabago ng lahat. Nasa labas ako noon at pauwi na sana ng bahay nang makasalubong ko si Los Viminda o Luz. Buti naman at nakita kita. Salubong sa akin ang aking kaibigan. Hiwalay na ba kayo ni Ramon? Tanong pa nito sa akin. Hiwalay? Hindi Mariing kong pagtutol sa sinabi niya. Bakit naman kami maghihiwalay ni Ramon? Nagmamahalan kami. Maayos naman ang relasyon namin. Kung ganon, other woman pala ni Ramon. Napapailing na wika ni Luz. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sabi mo? May relasyon ang boyfriend ko at yung babaeng maharot na yon. Oo sis, ang sweet nga nila noon nung nakita ko. Kaya akala ko break na kayo. Yun pala hindi. Sagot nito. Nanlumo ako sa aking narinig. Nang hina ang aking buong katawan. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yon ni Ramon dahil iba ang pagkakakilala ko sa aking boyfriend. Hindi kasi siya yung tipo ng lalaki na manloloko ng babae. Bukod sa nararamdaman ko naman na sincere siya noon sa panliligaw sa akin at kahit natutol pa ang mga parents namin ay ipinaglaban pa rin niya ang aming pagmamahalan. Kaya naman hindi ko akalain na pagtataksilan ako ng ganon ng aking boyfriend. Baka naman magkaibigan sila, prero. Tapos sinakala mo naglalambingan na sila, nagbabaka sakali pa rin ako noon. Na mali ang nakita ng kaibigan ko. Ano ka ba? Kahit na magkaibigan pa sila. Hindi sapat yon na mag-holding hands at maglambingan dahil masagwa. Lalo na't alam ng marami na may girlfriend na si Ramon at ikaw yon sa sinabi ni Luz. Ay mukhang hindi na nga mababago pa ang katotohanan na niloloko ako ng aking boyfriend. Depressed nga ako nitong mga nagdaang linggo dahil sa tambak na projects. Tapos dagdag pa to. Patamlay kong sabi sa aking kaibigan, bakit hindi mo tawagan si Ramon para magkaalaman na?
Suggestion pa ni Luz. Huminga na lamang ako ng malalim. Wala ring saysay. Kung tatawagan mo pa si Ramon dahil itatanggi lang niya yon sa akin. Alam mo sis, dapat kausapin mo na yung boyfriend mo. Hindi sa nakikialam ako ha, pero dapat malaman ni Ramon na ayaw mong ginagawa niya yon. Sige ka, baka mamihasa yon. Payo sa akin ng aking kaibigan, Papa Dudut, ng gabing yon ay para akong wala sa sarili na umuwi sa aming bahay. Hindi na ako naghapunan at sa halip ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at dito nagpasya akong tawagan ng boyfriend ko para alamin sa kanya ang katotohanan. Bakit kayo magkasama ni Isabel kanina? Diretsahan kong tanong kay Ramon. Pagkasagot niya ng aking tawag. Ha? Anong magkasama? As expected. Nag-feeling inosente ang aking boyfriend? Huwag ka na mag-deny. May nakakita sa inyo na magkasama kayo ni Isabel na ibulalas ko sa phone. Hindi ko na nagawa pang makapagtimpi, Papa Dudut. Pero sa halip na sagutin niya ang tanong ko, ay pilit niyang inilihis ang usapan. Teka, sino ba yung nagsumbong sa'yo ha? Yung mga kasama mo sa sorority? Hindi na mahalaga yon. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo magkasama ni Isabel? Nawawalan na ako ng pasensya ng gabing yon. Narinig kong huminga siya ng malalim sa phone. Okay, inaamin ko. Kasama ko nga si Isabel, pero walang masama doon. Walang masama? Madalas daw kayong makita ni Isabel. Tapos ang sweet-sweet niyo raw. Walang masama doon. Mataas na ang emosyon ko, Papa Dudut. Diyos ko, kalma ka lang. Huwag kang magalit sa akin. Sabi ni Ramon na kalmado pa rin. Magkaibigan lang kami ni Isabel, pero hanggang doon lang yon. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Paniniguro niya sa akin. Paano ako magtitiwala sa iyo kung sinisekreto mo sa akin yang pagkikita ninyo ni Isabel? Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko, hindi ko malalamang magkasama pala kayo ng babaeng yan kanina. Ang sabi ko, sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa friendship namin ni Isabel. Pero wala talaga kaming sinisikreto no. Wala kaming ginagawang masama. Madamdaming sabi sa akin ng aking boyfriend. Kung talagang mahal mo ako, magtitiwala ka sa akin. Dagdag pa niya. At dahil sa mahal na mahal ko noon si Ramon, ay nagpa siya akong bigyan siya ng second chance. Basta sa susunod sabihin mo na sa akin ang lahat. At saka limitahan mo na yung pagkikita ninyo ni Isabel. Dahil naaasar talaga ako sa babaeng yon, demand ko sa kanya. Sige, susundin ko yung gusto mo. Basta babe, huwag ka nang magtampo sa akin ha. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Mahal kita, pangako sa akin ang aking boyfriend, Papa Dudut. Madalas kong patawarin at bigyan ng chance si Ramon at binabaliwa ko palagi ang mga naririnig ko laban sa boyfriend ko. Siguro nagagawa ko yon dahil nga sobra ko siyang minamahal. At para maging tapat sa akin ang boyfriend ko, ay ginawa ko ang lahat. Naging mabuting girlfriend, naging maasikaso, at binigay ko ang lahat ng gusto niya. Kaso Papa Dudut, hindi pa rin naging sapat yon para makuha ko ang katapatan ni Ramon. Dahil isang araw, may narinig na naman ako na magkasama ulit sila ni Isabel. Kaya nung uwian, buong galit ko siyang hinarap. Magkasama na naman kayo ni Isabel kanina sa library. Bakit? Anong ginawa ninyong dalawa? Usig ko sa aking boyfriend. Dali naman. Akala ko ba nag-usap na tayo na pagkakatiwalaan mo ako? Kasama ko si Isabel dahil kami ang magka-partner. Sa report namin sa economics, nag-research lang kami doon sa library, sabi ni Ramon sa akin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko o hindi. Bakit naman kasi? Sa dinami-rami ng pwedeng maging partner. Bakit doon pa sa babaeng kinakaasar ko? Hindi ako ang may gusto nun. Ang teacher namin ang nag-decide na kami ang mag-partner. Sagot pa ni Ramon. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ako nagseselos ng ganito.
Kahit na anong sabihin sa akin ni Ramon ay parang hirap akong paniwalaan. Iba kasi ang intuition ko. Parang may mali silang ginagawa. Kaya para tuluyan ng mawakasan, Papa Dudut, ang pagseselos na nararamdaman ko, ay nagpasya na akong harapin si Isabel kinabukasan sa eskwelahan. Hindi ako yung tipo ng babaeng palaaway, pero handa akong ma-battle mode. Kung ang relasyon namin ni Ramon ang naaapektuhan, anong pag-uusapan natin ha? Dali, mataray na tanong sa akin ni Isabel. Ganito na ang trato namin sa isa't isa, simula noong high school. Freshman pa lamang kami, hindi namin vibes ang isa't isa. At para bang gusto niya akong patalbugan palagi, kaya malayo ang loob ko sa kanya. Kaunti lang naman ang pag-uusapan natin, mataray din na sabi ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasayangin ang oras mo sa walang kwentang tsismisan. Napataas pa lalo ang kilay ni Isabel. Tungkol ba kay Ramon? May utak ka rin pala. Tama ka. Tungkol nga sa boyfriend ko, ang pag-uusapan natin, wika ko. Na may diin sa salitang boyfriend. Gusto kong ipamukha sa kanya na boyfriend ko yung nilalandi niya. Alam kong ikaw ang girlfriend ni Ramon, pero hindi pa siya natatapos. Ay pinutol ko na kaagad ang kanyang sasabihin. Kung ganun pala, bakit ka ba siksik ng siksik sa boyfriend ko ha? Kung alam mo na palang may girlfriend na si Ramon, bakit nilalandi mo pa siya? Siyempre, tulad ni Ramon, ay magdidenayan. Bruha, wala kaming masamang ginagawa ni Ramon. Magkaibigan lang kami. Sige, sabihin na nating magkaibigan lang kayong dalawa, pero pangit pa ring tingnan kung palagi kayong magkasamang dalawa. Ngayon Isabel, kung ako sa'yo, humanap ka na ng iba. Lumayo ka na sa boyfriend ko at huwag mo nang landiin pa. Kung ayaw mong magkagulo tayo, panta ko sa babaeng yon. For your information, Cora, alam ko kung saan ako lulugar at saka hindi ko nilalandi si Ramon, ang sabi ni Isabel. Kung ganun pala, pues, huwag ka nang lumapit pa sa boyfriend ko kahit kailan, sabi ko. Gigil na ako ng mga oras na yon. Teka, bakit mo ba ako pinagsasabihan ha? Siguro boyfriend mo si Ramon. Pero girl, tandaan mo, hindi siya parang panty na walang makakagamit kahit na sino no. In short, hindi mo siya pag-aari, banat pa ng bruha sa akin. Lumabas din ang totoo na mahilig kang gumamit ng panty kahit na hindi sayo. Ang landi mo talaga girl, daig mo pa si Magdalena. Sa sobrang kakatihan, galit na wika ko. Pero agad akong sinabunutan ni Isabel. Buti na lamang at mabilis ang reflexes ko. Kaya natanggal ko kaagad ang kanyang kamay sa aking buhok. Pagkatapos noon, ay binigyan ko siya ng mag-asawang sampal. Huwag mo akong sasaktan ha, babaeng malandi ka, dahil hindi lang ako ang makakalaban mo. Banta ko sa babaeng yon. Matapang ka lang dahil kabilang ka sa isang sorority, sigaw pa ni Isabel. Alam mo, kahit na wala pa tayo, wala ka pa ring laban sa akin. Anak ka ng higa. Galit din ang sigaw ko sa kanya. Sa pagkakataong yon ay natanaw ko si Ramon na nagmamadaling lumapit sa amin. Anong ginawa mo kay Isabel? Galit din na wika niya sa akin. Sinabihan ko lang naman niyang babaeng yan na layuan ka. Sagot ko kay Ramon. Pero nainis ako sa aking boyfriend nang makita kong mas inalalayan niya si Isabel kesa sa akin. Ako ang girlfriend mo Ramon at hindi ang babaeng yan. Pero parang mas concerned ka pa sa babaeng yan. Himuto ko. Ikaw na nga dyan ang may kasalanan kay Isabel. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ng boyfriend ko sa akin. Sa susunod, kung awayin mo pa si Isabel, mapipilitan akong makipaghiwalay sa iyo ha? Banta pa niya sa akin. Pero dahil sa mahal na mahal ko noon ang aking boyfriend, ay ako na lamang ang nagparaya at lumabas na talo. Umuwi ako sa bahay nang wala sa sarili. Pagkatapos ay pumasok ako kaagad sa aking kwarto
at binuhos ko ang aking sama ng loob kay Ramon, Papa Dudut. Simula noon ay naging malamig na ang relasyon namin ni Ramon. Sinubukan ko siyang lambingin pero nanatiling baliwala ako sa kanya. Siyempre, masakit yon para sa akin. Kaya madalas kong kausapin si Ramon pero deadma lang talaga siya sa akin. Dahil doon ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak lamang, Papa Dudut. Daig ko pa ang tinotorture sa ginagawa sa akin ni Ramon. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagpakamartir pa rin ako. Ilang araw pang lumipas ay lalong bumagsak ang kalooban ko dahil sa panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Agad itong napansin ng mga kaibigan ko. Kaya gumawa sila ng paraan para manumbalik ang saya sa puso ko. Isang araw ay dinala ko ng aking mga sorority friends sa isang bar all the time. Karamihan sa amin ay mga minor de edad pa. Pero dahil pag-aari iyon ng kapatid ng isa sa mga kasis, kaya nakapasok pa rin kami. Bukod sa mukha na rin namang kaming mga nasa 18 years old pataas. Ano ba? Cheer up naman dyan. Alam mo sis, huwag kang magmumukmuk dyan. Dapat nagsasaya ka ngayong gabi, sabi ni Yolanda o Yoli sa akin habang ina-update ko siya tungkol kay Ramon. Alam mo yun, para siyang biglang nanlamig sa akin. Kwento ko pa sa aking kaibigan. Isa lang ang patunay niyan na totoong may namamagitan kina Isabel at yan sa boyfriend mo. So ano, nagkikita pa rin ba sila? Hindi ko alam. Tipid kong sagot. Parang gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Masaya ka pa rin ba sa relasyon ninyo ni Ramon? Mahal mo pa rin ba siya? Kahit na binibigyan kanya ng sakit ng ulo? Tanong sa akin ni Yoli. Dahil kung hindi na, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga na lamang ako habang hinahagod ni Yoli ang aking likuran para ako'y kumalma. Basta sis, tandaan mo ha, hindi uso ang martyr effect ngayon. Hindi lang naman si Ramon ang nag-iisang lalaki sa mundo. Marami diyang lalaki na mas higit pa kaysa dyan sa boyfriend mo. Payo nito sa akin. Samantala, hindi namin namalayan na may lumalapit sa amin na lalaki. Hi Yoli, bati ng lalaki sa aking kaibigan. Napalingon naman ako sa kanya. Matangkad, guwapo, chinito ang lalaki at mukhang mayaman. Kung ang basihan ay ang suot niyang mga branded outfits and shoes. Ikaw pa Frank, ang tagal mo na kitang hinihintay, ang sabi ni Yoli. Hindi ko na hinintay pang ipakilala ito sa akin ang aking kaibigan. Sino siya Yoli? Tanong ko. Ako si Francisco pero tawagin mo na lang akong Frank. Pakilala ng lalaki. Kabaro niyo ko sa male counterpart ng kapatiran. Ewan ko ba Papa Dudut, pero bigla akong nabuhayan ng loob nang makita ko si Frank. Okay, pero hindi kita matandaan ha, sabi ko pa sa lalaki. Hindi lang kasi ako active sa mga meetings ng kapatiran. So you must be Coraza Cora, am I right? Sabi niya. Pagkatapos ay ngumiti sa akin. Very visible ang kanyang dimples sa parehong pisngi. Magaling ka ring manghula ano? Natatawa kong sabi. Not actually, nasabi na sa akin ni Yoli na isasama ka raw niya para ipakilala sa akin. Reply ni Frank sa akin. Napatingin ako kay Yoli. Aba, balak pa akong i-match sa tinitingnan niyang kaibigan. Anyway, mabait naman si Frank, Cora. I'm sure magkakasundo kayo. Assurance ni Yoli sa akin. Pagkatapos ay nagkwentuhan na kami ni Frank. Actually, masaya siyang kausap. May sense sa mga topic na sinisimulan niya at I learned a lot from him. Siya din yung tipo ng lalaking listener dahil kapag ako naman ang nagkukwento, nakikinig talaga siya sa akin. Meaning, interesado talaga siya sa akin nang matapos ang night out ng mga magkakabarkada.
at nagsiuwian na ang mga karamihan. Kasama na si Frank, ay muli akong kinausap ni Yoli. So, sino sa tingin mo? Ang mas lamang? Si Frank o ang boyfriend mo? Curious na tanong niya sa akin. Teka Yoli, minamatch mo ba ako kay Frank na yan? Tanong ko. Napangisi naman ang aking kaibigan. Hindi naman, pero maganda na rin kung magsimula ka nang magkumpara, ang sabi pa niya. Napangiti na rin ako. While thinking of Frank, I admit, mas cute si Frank kesa kay Ramon. Sagot ko naman. Oh, ayan ha, sa iyo na nanggaling yan. Pagkatapos noon ay tumawa na lamang kaming dalawa ng kaibigan ko, Papa Dudut. Sa pagdating ni Frank sa buhay ko, ay masasabi kong unti-unting nawala ang sakit sa dibdib ko na ibinigay sa akin ni Ramon. Bagamat hindi naman kami super close ni Frank nung una, pero masasabi kong nagkaroon ako ng pag-asa na bumangon. Nabuo sa isipan ko na imbes na magmukmok ako sa buhay, kakaisip kay Ramon, ay dapat pahalagahan ko muna ang sarili ko. Naisip ko rin na gamitin noon si Frank para ipamukha kay Ramon na kaya kong maging masaya kahit nawala siya sa buhay ko. Oo, alam kong mali yon, pero yun lang ang naisip kong paraan para ma-realize ni Ramon ang lahat ng pagkakamali niya sa akin. Nagpatuloy ang coldness sa relationship namin ni Ramon, pero kasabay noon ang pagkakaroon ng something special sa amin ni Frank. Nung una ay hindi ko nagustuhan si Frank dahil sa kakulitan niya. Pero ewan ko ba Papa Dudut, hinahanap-hanap ko rin kinalaunan ang kakulitan niya. Pero nagsimula ang spark sa aming dalawa nang minsang mag-text si Frank sa akin na crush daw niya ako. At yun na nga ang simula ng pagpaparamdam niya sa akin. Samantala, isang araw ay nag-text sa akin si Ramon na dadalawin niya ako sa aming bahay. Habang hinihintay ko siya sa bakuran, ay isang tawag naman ang aking natanggap mula kay Frank. Kumusta ka na Cora? Bati ni Frank sa napakaswabe niyang boses. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman, sagot ko. Okay lang naman ako, may lakad kami ni Ramon ngayon. Pero kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Tanong niya sa akin. Oo naman, pwede. Nag-entertain naman ako ng bisita eh. Teka, bakit ka ba pupunta sa bahay ko? Ang sabi ko. Wala lang, gusto ko lang nadalawin ka. Tapos para manligaw na rin. Diretso niya ang sagot. Manliligaw? Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nasabi ko na sa'yo na may boyfriend ako. Hindi ba? Wala akong pakialam. Kung may boyfriend ka na, diretsahang sagot ni Frank sa akin. Wala ka namang halaga kay Ramon eh. Kaya kung ako sa'yo, ako na lang ang ipalit mo sa kanya, ang sabi niya. Natahimik ako. Desidido talaga si Frank na makuha ang aking puso. Kung sa bagay, aaminin kong hindi na rin ako masaya kay Ramon at pumapasok na talaga sa isipan ko na makipag-break sa kanya. Besides, una ko palang makilala si Frank ay tumibok na ang aking puso. I'm 100% sure na mas better si Frank kesa sa aking present boyfriend na si Ramon na walang ginawa, kundi ang saktan at baliwalain lamang ako. Alam ko, may pag-asa ako sa iyo, ang sabi pa ni Frank. Paramdaman mo lang yung pagmamahal ko sa iyo. Sigurado ako, makakalimutan mo si Ramon, paniniguro niya sa akin. I love you, Cora. Sa pagkakataong yon, ay nakaramdam ako ng kilig. I love you ka dyan. Sige na, bye. Ingat. Pagkatapos ko sabihin yon, narinig ko ang boses ni Ramon sa aking likuran. Namutla ako at pinagpawisan. Hindi ko alam na nasa likod ko na pala siya. At sigurado akong narinig niya ang usapan naming dalawa ni Frank. Andyan ka na pala Ramon, bakit hindi ka nagpapasabi? Kunwari nagagalit-galitan na lamang ako.
Parang hindi ako magpapasabog. Landian sa kausap mo sa phone. Galit na wika ng aking boyfriend. Nawala na ako ng ganang umalis. Wala na. Uuwi na lang ako. Sabi ko na lang. Sabay talikod. Pero pinigilan ako ni Ramon. Nangangaliwa ka sa iba. Samantalang may boyfriend ka na. Bakit ikaw, Ramon? May girlfriend ka na. Pero nakikipaglandian ka pa rin sa ibang babae. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Paano ako hindi mag-entertain ng manliligaw kung yung boyfriend ko walang ginawa kundi ang saktan ako, pagselosin at baliwalain lamang ako. Sa totoo lang, Ramon, puno na ako sa relasyon natin. Sa susunod, ayokong malaman ko na nag-entertain ka ng manliligaw dahil kung hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Ano? Sino ka para pigilan ako? Hamon ko pa sa kanya. Boyfriend mo ako, sigaw ni Ramon sa akin. Hindi na ngayon, sigaw ko rin sa kanya. Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Anong ibig mong sabihin? Diretsuhin na kita, kaya ako nakipagkita sa iyo para sabihin sa iyo na gusto ko nang makipaghiwalay, dagdag ko pa. Hindi, wag mong gawin to sa akin. Hindi ko kaya. Halos maiyak si Ramon ng mga oras na yon. Buo na ang desisyon ko, Ramon. Wala nang patutunguhan pa. Ang relasyon natin, huli kong sabi sa kanya, bago ko siya iniwan ng tuluyan. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni Ramon. Pero syempre ay ayaw ni Ramon na makipaghiwalay sa akin. Kaya hinayaan ko na lamang siya. At in-entertain ko na lamang ang panliligaw sa akin ni Frank. Doon ay naisipan ko na si Frank ang solusyon para makaganti ako kay Ramon, para ma-realize ni Ramon na nagkamali siya ng sinaktan. Samantala, kahit na mahal ko pa ang ex-boyfriend ko, ay nahulog din ang loob ko kay Frank. Pero hindi ko muna siya sinagot. Gusto ko kasi na buo na ang nararamdaman ko bago ko bitawan sa kanyang salitang oo. Pero Papa Dudut, kasabay ng pagmumutwal namin ni Frank ay hindi ako tinigilan ni Ramon. Natatandaan ko pa noon, nasa coffee shop ako. Naghihintay sa dalawa kong kaibigan, sina Luz at Yoli, ay hindi ko napansin na nandoon din pala si Ramon. At wala akong kamalay-malay na nilapitan niya ako. Hi Cora, tawag niya sa akin. Napalingon ako at nagulat nang makita ko nga siya sa aking likuran. Pagkatapos ay lumakad ito ng kaunti, patungo sa aking harapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Aaminin kong hindi ako masaya nang makita ko siya ng araw na yon. Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Ang sabi ni Ramon sa akin. Sabay hawak ng mahigpit sa aking braso. Siyempre, umalag ako sa kanyang pagkakahawak. Ano ba? Bitawan mo ako, utos ko sa kanya. Huwag kang mag-iskandalo dito, sabi niya sa akin. Pero desidido akong mag-iskandalo para tigilan niya ako. Mag-iskandalo ako. Kung hindi mo ako bibitawan sa braso ko, pagbabanta ko. Agad namang binitawan ni Ramon ang aking braso. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa labas, sagot niya. Bakit hindi ba pwedeng dito? Sa loob ng coffee shop? Mataray kong tanong. Masyado bang importante yan? Para sayangin ko ng panahon? Sa pagkakataong yon, ay muli siyang nakiusap sa akin. Please Cora, doon tayo sa labas mag-usap. Doon tayo sa parking lot. Tahimik doon. Walang makakarinig sa atin. Para matapos na ito, ay nagpasya na lamang akong sumama kay Ramon sa labas ng coffee shop. Ano bang pag-uusapan natin ha? Bakit mo ba ako kinukulit? Nairita akong tanong sa aking ex-boyfriend. Kayong na ba ni Frank? Diretsang tanong niya sa akin. Ramon, tapos na ang lahat sa atin. Kaya kung mag-boyfriend man ako, wala ka nang pakialam sa akin. Pagmamatigas ko.
pero wala pang 3 buwan. Simula nung naghiwalay kami ay hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Teka, wag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa 3-month rule na yan, ha? Naman, Ramon, sa pelikula lang yon. Sa totoong buhay, walang ganon, sabi ko. Maya-maya ay nakita kong naiiyak na ang aking ex. Bakit ang dali mo akong ipagpalit sa iba? Hindi ka naging mabuting boyfriend sa akin. Puro sama ng loob lang ang binigay mo sa akin. Ngayon, karapatan kong humanap ng pagmamahal sa iba, ang sabi ko, habang binabaliwa ang pag-iyak niya sa harapan ko. Nasasaktan na ako. Pakiusap, tama na. Hindi ko na nalaman ang sasabihin niya. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Ano bang gusto mo? Makipagbalikan ako sa'yo? Sorry Ramon, pero hindi na mangyayari yon. Nagmamakaawa na ako sa'yo, Cora. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Mahalin mo ulit ako. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita. Hindi na kita sasaktan pa, ang sabi ni Ramon. Na nooy lumuhod na sa harapan ko. Nagbuntong hininga na lamang ako. Kahit ano pa kasi ang gawin ni Ramon, ay buo na ang aking desisyon. Hiwalay na kami at there's no turning back. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Aalis na ako. May lakad pa kami ng mga katropa ko. Huwag mo naman sanang sayangin yung pinagsamahan natin, pahabol ni Ramon sa akin. Nagpantig naman ang aking tenga sa narinig ko. Huwag mong sabihin sa akin yan dahil una sa lahat, ikaw ang sumira ng pinagsamahan natin. Kung hindi mo ako sinaktan noon, sana tayo pa ring dalawa. Sana masaya pa rin tayong dalawa, na ibulalas ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko na si Ramon at dali-dali akong bumalik sa loob ng coffee shop. Pero bago ako tuluyang nakapasok sa loob ay nakarinig ako ng kanyang malakas na pagbabanta. Bumalik ka rito, magpapakamatay ako. Kapag nawala ka sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang, ay hindi ko alam ang gagawin at isasagot ko habang kaharap ko si Ramon. Dahil aaminin ko na mahal ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Pero nag-decide pa rin ako na magbingi-bingihan sa kanya dahil gusto kong ma-realize ni Ramon ang pagkakamali niya. Ilang buwan ang lumipas ay naghabol pa rin sa akin si Ramon hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Nagsisigaw si Ramon sa tapat ng aming bahay. Buti na lamang at wala ang mga magulang ko noon dahil nasa trabaho. Dahil kung hindi, baka kanina pa siya dinala sa pulis. Lumabas ka na dyan. Kausapin mo naman ako. Narinig kong sigaw ni Ramon sa labas. At tila ba nag-aamok para matapos na ang kabaliwan ni Ramon. At dahil sa nakakahiya na rin sa mga kapitbahay, ay nag-decide na lamang akong harapin ang nagwawala kong ex-boyfriend. Ano bang problema mo, Ramon? Sigaw ko sa kanya. Lasing ka pa. Kung hindi ka titigil sa pagwawala mo dito, tatawagin ko yang mga barangay tanod. Pero bago ko pa magawa yon, ay bigla na lamang naglabas at nagkasa ng baril si Ramon. Nasindak ako dahil itinutok niya yon sa akin. Sumama ka sa akin, demand niya. Anong gagawin mo sa akin, Ramon? Ano ba? Huwag mong itutok yan sa akin, ang baril mo. Halos mangyak-ngiyak ako sa sobrang takot. Tama na, Satsat. Kung ayaw mong masaktan, sumama ka na lang sa akin. Tanging sagot sa akin ni Ramon. Sabay hablot sa aking braso. Hindi na ako pumalag dahil sobra akong natakot na may hawak siyang kalibre 45 na alam kong pag-aari ng kanyang tatay na isang lisensyadong supplier ng baril. Dinala niya ako sa kanyang tinutuluyang bahay kung saan siya lang ang nakatira. Ramon, ano bang gagawin mo sa akin? Kung may binabala kang masama,
Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Pagmamakaawa ko sa aking ex-boyfriend. Huminga ng malalim si Ramon. Huwag kang matakot, Cora. Hindi ko kayang saktan ang babaeng mahal ko, ang sabi niya sa akin. Anong gagawin mo dyan sa baril? Tanong ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nakikiusap ako. Mahalin mo ulit ako. Balikan mo na ako. Parang awa mo na, Cora. Naiiyak pa rin ako. Sa sobrang takot dahil hawak pa rin niya ang baril. Sorry, pero naka-move on na ako sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin. Sagot ko habang umiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo ulit ako? Desperadong tanong niya sa akin. Wala, ang tangi kong nasagot sa kanya. Ikaw ang huling babaeng mamahalin ko, sabi niya. Habang tinutok niya sa bandang baba ang dulo ng hawak niyang baril. Napasigaw ako. Ramon, wag mong gagawin yan. Pakiusap, kung hindi ka na babalik sa akin, mas mabuti pa sigurong mamatay na lang ako. Pagkatapos noon, ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong sumabog ang ulo ni Ramon sa buong sala. Napasigaw ako sa sobrang takot, Papa Dudut. Hindi ko makakalimutan ang bangungot na iyon. Nakaabot ako ng ospital na nakapaa, magulo ang buhok, at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Lumipas ang mga araw at nailibing na si Ramon, pero depressed pa rin ako sa mga nangyari, to the point na sinisisi ko na ang sarili ko. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako tinigilan ng konsensya ko. Ultimo sa panaginip ko ay nagpapakita sa akin si Ramon at kinukuha niya ako ilang beses. Kaya nagpunta na ako noon sa puntod niya at kinausap siya na huwag muna niya akong kunin. Papa Dudut, 30 taon na ang lumipas, pero nararamdaman ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin si Ramon sa tabi ko. Dahil kada may nangyayari sa akin na hindi maganda, ay nararamdaman ko ang presensya niya. Para bang inililigtas niya ako sa kapahamakan. Ngayon din ay may asawa na ako. Sa katauhan ni Frank. Ikinasal kami noong 2011 sa probinsya sa Aringay, La Union. 4 na rin ang anak namin. Lahat ay puro lalaki. Maayos naman ang mga trabaho namin at nakapundar na rin kami ng bahay at lupa at isang SUV sa kabilang banda. Mabuting haligi ng tahanan si Frank at nagagampanan naman niya ang tungkulin niya sa akin bilang asawa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Ito lamang ang ibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo ito. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Sa inyong number 1 na programa, mapa-YouTube man o Spotify. At maging sa radyo, lubos na nagpapasalamat, Cora, mga kaibigan. Napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Cora. Naging tapat naman siya kay Ramon. At minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni Ramon. At sa halip ay may ibang babae pa rin siya. Sinaktan at binaliwala lamang ang lahat ng mga efforts ng kanyang girlfriend sa kanya. Lahat ng tao ay marunong ding masaktan at sumuko kapag sobra na. Kaya hindi natin masisisi si Cora kung maghanap siya ng pagmamahal sa iba. Pero nung nawala na ang pagmamahal ni Cora, ay siya namang pagsisisi ni Ramon. Kung nasaktan man siya at iniwan ang girlfriend niya, ay maaaring tadhana na po ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na sila. Nakakalungkot nga lang na nauwi sa pagkamatay ang pagsisisi ni Ramon. Pero liwanagin natin ha, hindi yun kasalanan ni Cora. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kundi ang sitwasyon at mga naging desisyon ng bawat isa sa ating kwento.
Mga kaibigan, palagi nating tatandaan na bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin mo muna kung kaya mo siyang mawala sa iyo para hindi ka magsisi sa huli.